Good morning sa mga may birthday, Sister Virgie and Sister Jamel. Mahal po namin kayo sa lugar na ito, kaya we keep on reminding each and everyone. Kung tayo ay kaisa ni Kristo, siya ang ating ulo, lahat po tayo magakampi sa Panginoon. Alam ko po, hindi pa tayo perfecto at ganap. Kaya meron pa rin tayong mga pag-uugali na hindi tama. Kaya nga po tayo narito para matuto at mabago. Pero sabi nga ho ng Biblia, hindi ho tayo mababago at matututo kung hindi tayo magre-repent. Repentance is a must. Magkaiba po yung humihingi ng kapatawaran sa repentance. Yung forgiveness, ayan, nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Iba po yun. Humingi ka ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka ng Panginoon. Pangako niya ho yun. Ginagawa niya ho yun. Kahit sino po tayo, pag tayo lumapit sa Panginoon para humingi ng kapatawaran, kaya tayong patawarin. Yung pinapako nga ho siya sa krus. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pinapatay na po siya. Nakaya pa rin pong magpatawad. Pero yung pagbabago po ng isip at puso, which is repentance, change of heart, change of mind. Yun po ang repentance. Humingi ka ng tawad at patatawarin ka ng Diyos. Pero dahil humingi ka ng tawad, kailangan mong baguhin na yung buhay mo. Hindi mo na gawin yung mga dati mong ginagawang mali. Ayaw mo na nun, binago mo na. Tinakwil mo na sa buhay mo. Yun po ang repentance. Pagbabago ng kaisipan. Dati kang makasalanan, sabi mo sa Panginoon, ayaw ko na po ng kasalanan. Kaya nga sabi ko ng Biblia, in the Old Testament, bago sila mapatawad, they have to kill an animal. Mag-aalay ho sila ng isang animal, isang hayop. Kailangan ho ng dugo ng hayop. Yung kasalanan mo, ilalagay dun sa hayop. Yung hayop, papatayin. Ganun po ang ginagawa ng Old Testament para lang sila mapatawad sa kanilang mga pagkakasala. Pero sabi ho ng Biblia, inalay na yung pinaka magandang alay. Inalay na ho yung pinaka alay, which is si Jesucristo. Yung dugo na ho ng Diyos ang inalay para po sa ating mga kasalanan. Pero kung patuloy ka pa rin gagawa ng kasalanan, binabaliwala mo yung sakripisyo ni Jesucristo. At wala nang maiaalay pa para sa yung kasalanan. Kasi nang-offer na nga ho yung pinakaalay eh. Kaya nga ho sabi ni Juan Bautismo nung sumisigaw siya sa ilang, repent and sin no more. Kasi ho, pag hindi po tayo nagrepent, pero humingi ka na ho ng kapatawaran at paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan, hindi mo sinabuhay yung pagsuko mo sa Diyos, pag-surrender mo sa Diyos, wala na pong makakapagligtas sa inyo. Gusto po ba natin yun? Hindi tayo maligtas kasi hindi natin kayang isuko yung dapat nating isuko. We are given a chance every now and then to come to God and ask for forgiveness. Pero yung repentance ho, needed ho yun. Sino po dito na bautismo sa tubig na? Baptism in water. Marami po sa inyo, halos lahat po tayo. Pag nilubog na ho kayo sa tubig, ibig sabihin po nun, gusto nyo nang malinis kayo. Pag ahon nyo sa tubig, dapat bagong tao na kayo. Bago na isip nyo, bago na puso nyo. Pero bakit patuloy tayo nagkakasala? Paulit-ulit natin ginagawa yung mga bagay na sabi ng Biblia, huwag mong gawin. Nabasa niyo yung kanina Timoteo? May mga ganun pa rin tayong pag-uugali na hindi natin maisuko. Lumalabas pa rin po. Ibig sabihin po, hindi pa po tayo nabago. Ibig sabihin, hindi pa tayo nagbabago ng isip at puso. In order to be changed, sabi ng Biblia, you must be born again. This is a reminder to everyone lang po. Ang pagiging born again ho, bagong buhay, bagong pagkatao. Kumbaga sa numbers, back to zero ka. Empty ng sarili. Empty. Dahil hindi ka makakalapit sa Diyos nang punong-puno ka ng sarili mo. Kailangan mong i-zero ang iyong buhay. At magpaturo ka sa Diyos, magpagabay ka sa Diyos. From the start. Yun po ang born again. Nagpapaturo ka ng patuloy, paulit-ulit sa Diyos. Kasi nga, balik ka sa pagkabata. Baby ka ulit. Yung natutunan mo sa school, sa work, sa saan man mo natutunan, sa TV, sa kalsada, willing mong i-let go at magpaturo ka ng bago pamamagitan ng banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun po ang born again. Pero kung yung natutunan mo in the past few years na ikaw ay lumalaki, tumatanda, ayaw mong i-let go, pinagmamalaki mo pa na, may natutunan naman ako eh. May pinagmamalaki mo na, puspus naman ako ng Espiritu ng Diyos eh. Pinagmamalaki mo na, kilala ko naman ng Diyos. Ang tanong, yung buhay mo ba ngayon, ikaw mismo, nakakaalam, kilala mo nga ang Diyos. Pero pagdating ba ng araw, kikilalanin ka ng Diyos? Dahil mali pa rin ang buhay mo ngayon, kikilalanin ka ba ng Diyos? Kaya nga sabi ng Biblia, depart from me, away from me, hindi ko kayo kilala. Ang sakit po nun marinig sa huli. Kilala mo ang Diyos, pero hindi ka niya kilala. Bakit po? Kasi hanggang ngayon, yung turo niya, hindi mo malakaran. It happens all the time. Nasa mundo po tayo ng tao, pero it doesn't mean kailangan mong gumalaw na parang tao. Narinig niyo po ba?
We are living in the world which is worldly. Lahat po ng gawa ng kaaway nasa mundo. Pero it doesn't mean na nandito ka sa mundo ay mamumuhay ka na nakagaya nila. Kung alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, sabi ho ng Biblia, nilagay ka dyan for a reason. Nakilala mo siya for a reason. May purpose ka, kapatid. Maging ilaw sa lahat. Kaya nga ho, pag ang taong nasa kadiliman, nakakita ho ng liwanag, nagre-react. Totoo po ba? Ayaw ho nila ng liwanag eh. Yun ang sabi ng Biblia. Basa nyo kayo na, ayaw ng mabuti. Kaya pag ayaw ng mabuti, ayaw ng liwanag, ibig sabihin, nasa kadiliman ka pa, kapatid. Ngayon po, yung mga nasa liwanag, bakit po nila nakikita yung mga nasa kadiliman? Alam nila po yung mga taong nasa kadiliman. Kasi ho, nasa liwanag po sila eh. So lahat ng dadaanan nila, kitang-kita po. Makikita po nila ang bawat karakter, ang bawat attitude, ang pinakatago-tago niyong kasalanan. Ganun po ang nagliliwanag. Ganun po ang mga anak ng Diyos. Kaya sabi ko nga ho sa inyo, mahal ho kayo ng mga tao sa lugar na ito. Mga kapatiran ko sa Panginoon, mahal po namin kayo. Hindi po ito joke o prank. Hindi po ito kwentong barbero lang. Mahal po namin kayo. That's why we're doing this. We're trying our best to share the gospel para maintindihan nyo, mabago ang iyong mga buhay. Pero kung patitigasin nyo yung puso nyo, ang iyong mga pag-iisip, ayaw nyo nang baguhin. Kasi sabi nyo, narinig nyo ng katotohanan, alam nyo ng katotohanan. Ako nga ho nagtuturo sa harapan eh. Nakapagsalita po ako ng diretso sa inyo. Pero sasabihin ko po sa inyo, kulang na kulang pa po ang aking kaalaman sa salita ng Diyos. That's why every day I'm seeking God. Pero kung sasabihin nyo sa akin na kayo, na hindi makatayo sa harapan at hindi makapagsalita ng diretso patungkol sa salita ng Diyos, sasabihin nyo sa akin, alam nyo na ang salita ng Diyos. Niloloko nyo po ang sarili nyo. Mga kapatid sa Panginoon, ako po'y patuloy na nagpapakumbaba sa Diyos para sa buhay ng bawat isa. Alam ko meron tayong mga kahinaan, may mga pagkakamali, pagkukulang. Pero sabi mo ng Diyos, huwag mong palagpasin ng isang buong araw na hindi ka maging maayos sa kapwa mo, makipag-ayos sa kapwa mo. Turo po ba ng Biblia yon? Sinabihan ko kayo mga kabataan na tinuturuan ko ng Biblia. Pag may problema kayo kay Kuya Lori, just tell it, say it, let's talk about it. Wala pong problema sa pagtatanong, okay? Sabi nga ho, this is for God's glory. Pag meron ho kayong question, sa opinion, problema sa kapatiran, idulog nyo po sa elders, yung karapat-dapat na tao, yung matutulungan kayo. Kasi hindi ho namin kayo binabaliwala sa lugar na ito. Lahat po kayo mahalaga. Kaya nga sabi ho ni Sister Aya kanina, lahat po tayo mahalaga. Totoo po yun. Wala po tayong dito, pagkukunwari. Ako sasabihin ko po sa inyo, hindi po ako nag-oobserba. Pawang nakikita lang po yung mga pag-uugali na hindi tama. Isa pong kaloob po ng Diyos yun eh. Nakikita po ng mga taong kinalooban ng Diyos yung mga bagay na gustong ipakita ng Diyos sa kanila. Tawag po doon, discernment of the Spirit. It's a gift. So alam po namin bilang mga ngaral, bilang tagapagturo, kung sino yung tao na merong bit-bit na problema, suliranin sa buhay, may dala pang kasinungalingan, alam po namin. Hindi po kami nagbibiro. Hindi po tawag doon judgmental. Hindi po. Hindi po namin kayo pwedeng husgahan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kami po unang uhusgahan. Pantay-pantay po tingin namin sa inyo. It's just that kayo po yung magkakaiba ng pag-uugali. In order to address that in this church, kasi sabi ko nga sa inyo, this church is open sa mga bagay-bagay na pang-spiritual. Kung ikalalago nyo, why not? Pag-usapan natin. Nasimulan na nga ni Pastora kanina because we have this thing na going sa church natin ngayon. I remember nung inopen na po to sa mga youth nung Sabado, last Saturday, I was asking for help. This is the real version, okay? I was asking for help kasi we need to pray for one another. Yun lang po ang binitawan ko. We need to pray for one another because meron pa tayong mga pag-uugali na hindi maayos. But then, because nga sabi ko nga, nagpapadala po tayo sa emosyon, nagpapadala po tayo sa maling kaisipan, hindi po natin napipigilan ng ating sarili. Which is, nagkakasala na po tayo agad sa Diyos. Lumalabas po yung makamundong pagnanasa, makamundong kaisipan. When I said pray for one another, just pray for one another. You don't need to tell anybody. Just pray silently, quietly. Let you and the Lord talk about it. Kaya sabi ko nga, hindi na kailangan patagalin pa eh. Kung meron kayong problema sa isa't isa, wag mo nang patagalin pa. Magpakumbaba na po kayo. Ganun po yun. And I know, may mga bago po tayo. May mga bago tayong mga attendee na hindi pa ho ganun naunawaan sa salita ng Diyos. I'm praying and I'm hoping na huwag kayo tumigil sa pagdalo. Kasi po, ito po ay kilalago ng bawat isa. We are just being honest and open dito. Hindi po tayo
mga Pariseo na nagkukunwari. Sabi nga, we are a family. Alam niyo po ba yung kasabihan sa family? Yung anong nangyari sa loob ng bahay, kailangan sabi, what happened inside the house stays inside the house. If this is a family, and we are all family members, what happened inside the house, just stay inside the house. And because you are part, we consider you as a family already. The moment you step in here, kapamilya na ho ang turing namin sa inyo. And we're hoping and we're trying our best to reach you out. Yun po ang heart namin, especially ni Pastora. Tuwin yung mga kaluluwa. Yung isang part namin po dito is pag-aanin ng buhay nyo. Diba? Bigyan kayo ng kailangan nyo. Ang sa ganun, makilala nyo ang Diyos sa inyong mga buhay. Mapasalamatan nyo ang Diyos, mapurihan nyo ang Diyos sa inyong buhay. Sa pamamagitan po ng ginagawang pagtulong sa inyo ng kapwa. Kaya yung meron ho kaninang kapatiran, sabi, kailangan ho ng tulong. If you have time, if you have someone na kilala na makakatulong, wag ho kayong magkatubiling tumulong. Let's help one another to grow. So sana ho, maibsan ho yung mga dala-dala nyo, pasanin nyo. Ngayon ho, gusto ko po i-focus po natin yung isipan natin sa Panginoon. Hindi po kayo narito para sa sarili nyo, kung ano man yung issue nyo sa bawat isa, narito po tayo para sa Panginoon. So right now, as we pray, para ho ma-focus natin yung ating kaisipan sa Panginoon. Just close your eyes and bow your heads. Father God in heaven, we praise you, we glorify your name, we exalt your name, O Father God. We thank you, Lord God, for this day, for our lives. We are here because we want to praise you, we glorify you with our lives. Lord God, maitaas ka, mapurihan ka, maluwalhati ka sa aming mga buhay. Narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ang iyong salita naway aming mapakinggan, maitanim sa aming puso't isipan, Panginoon, sa ganun, Panginoon, kami, Panginoon, ay mabago ng lubusan. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa pagkakataon, sa pribileyo, Panginoon, maipangaral, Panginoon, ma-share ang iyong salita. Gabayan po ako, Panginoon, ang aking mga labi, ang aking puso't isipan, Panginoon, maibahagi, Panginoon, ang iyong puso't isipan, Panginoon, nang sa ganun kami, Panginoon, makalaya, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Thank you, Father God, for this day. We praise you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kamusta nga ho yung ating mga katabi? Pakibati ho ng hello, good morning. Pangitian po. Hinga ho ng malalim. Yan. Salamat po sa mga buhay nyo. Hoping tayo po ay bukas ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. A quick reminder, let's open our Bible sa Galatians 6. Ito yung kanina na sinasabi natin na, sabi niyo, baka sabihin nyo, hindi biblical yung sinasabi ni Kuya Lori. This is pure biblical. Ito po, para ho maintindihan nyo yung pinagsasabi ni Kuya Lori kanina, let's put it in God's Word mismo. Mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Kung hindi tayo ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, hindi tayo makakatulong. Ngunit gawin nyo ito ng buong hinahon, with gentleness. At mag-ingat kayo dahil baka kayo naman na matukso. Kasi pag wala kayong kahinahunan, baka kayo yung mag-init ang ulo. Kaya kailangan with all gentleness, kahinahunan. At hindi mo makukuha yung kahinahunan na yon kung wala sa iyo yung banal na Espiritu ng Diyos. See how important the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit. Pag nasa iyo na yan, hindi ka na nagagalit basta-basta. Pag nasa sa iyo na yan, kalma ka lang. Hingang malalim lang, kalma. Tulungan nyo ang isa't isa sa mga problema at ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Si Kristo po nag-utos Hindi po si Kuya Lori, si Kristo po. Kung meron sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililin lang lamang niya ang kanyang sarili. Yun nga ako pag wala akong pagpapakumbaba, pakiramdam mo, ikaw lagi tama. Pero dahil alam mong mali ka, quiet ka na lang. Alam niyo po ba na nare-realize ko sa pagbabasa ng Biblia, tama po yung sinasabi ni Apostle Paul. This is no offense to every woman, every babae sa church. Sabi yun ni Apostle Paul, turo niya kay Timoteo, hindi sila pwedeng magsalita sa simbahan. Napansin nyo? Ang dami na namin church na natin Alam niyo yung issue? Wala po akong nakitang lalaki nag-aaway sa loob ng simbahan. Puro babae. Hello? Kaya sabi ko, nung pinabasa ko, totoo nga yung sinasabi ni Apostle Paul. Kasi nararanasan namin Nakita na ba kayo nang nag-aaway na lalaki sa loob ng simbahan? Kasi sa labas nga, wala nag-aaway. Ang lalaki, pag may kaaway, suntukan talaga yan agad. Wala nang sabi-sabi. Pero pag ang babae nag-aaway, lahat tamay. Kaya sabi ko ng Biblia, yung mga babae sa simbahan, tahimik lang kayo. Pag meron kang kinikimkim, ilabas mo.
Sa bahay, asawa awayin mo. Joke lang yun. Totoo ay salita ng Diyos eh. Hindi po ito tuturo ni Apostle Paul, ni Timoteo, kung hindi nila naranasan noon. So kung nararanasan nila noon ito, nararanasan din natin ngayon. Kaya sabi ko, sa mga babae ho, mga ginagalang kong mga ina ng tahanan, mga kapatiran, mahal po namin kayo. If you have issue with one another, pag-pray nyo lang ho. Sabi dyan, dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya at kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikumpara ang sarili niya sa iba dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. This is accountability. Lagi po sinasabi yan ni Kuya Lori, accountable po tayo sa bawat isa. Hindi po pwedeng, wala akong pakialam sa kanila, mag-away sila dun. Or may narinig na nag-aaway sa kabilang kwarto, wala akong pakialam sa kanila. Kasi hindi ko sila pwede pakialaman. Hindi yun, may accountability po tayo sa bawat isa. Kaya sabi, pag narinig mo na nag-aaway, awatin muna. Blessed are the peacekeepers, for there is the kingdom of God. Ang topic po natin ngayon is Kingdom of God. Ano ang idea nyo sa Kingdom of God? Yung Kingdom of God ba tsaka langit iisa? Sino po nakakaalam? Ako hindi ko rin alam eh. Di pa ako nakarating dun. Yung witness nga ho sa Bible, si Apostle John, nakarating na nga daw ng langit eh. He was in the third heaven. Pero sabi, bawal daw sabihin ko ano nakita mo dun eh. Kaya wala akong idea. Pag sasabihin ko sa inyong ano itsura ng langit, huwag niyo paniwalaan. Kasi hindi yung sinabi ng Biblia yon. Pero yung kaharian ho ng Diyos, nababanggit po ng paulit-ulit sa Biblia yan. Nabasa niyo na po ba? And we have to be careful sa translation ho ng kaharian ng Diyos. Kasi pag English po, Kingdom of God. Pag sinabi, the Kingdom of God is at hand. Ano pagkakaintindi nyo? Tagalogin nyo nga. Anybody? Sino mag-English Tagalog dito? The Kingdom of God is at hand. Pag tinagalog natin, ang kaharian ng Diyos ay narito na. Meron mong dalawang description ho ng kingdom. Pag Tagalog mo tinanslate. Okay? Kaharian, tsaka paghahari. Naintindihan niyo po? Nag-guess nyo? Kingdom, English. One word lang ho. Wala ho ibang kaparehas na Pwede yung kingdom or reign. Ang reign kasi paghahari. Diba? Reign all through the earth. Pero pag sa Bible ho, iisa lang ho eh. Wala hong reign, kundi kaharian din po yung sinasabi. So, it's either kaharian o paghahari. Pag-aralan ho natin before in the Old Testament, lahat po yun physical, worldly. Sa Old Testament ho, makakarinig kayo ng lahat ng storya nila halos the kingdom of David, the kingdom of Solomon, kasi may mga hari ho eh. So it's physical. Ibig sabihin, meron silang kaharian. Pagdating ho sa New Testament, nabanggit ko po before kung nakikinig kayo sa turo, New Testament is all about spiritual. So, hindi na applicable yung Old Testament na physical, spiritual na. So, pag sinabi mong Kingdom of God sa New Testament, sa sinasabi ho ni Jesus, ito po ay paghahari ng Diyos. There's no physical kingdom. Spiritual po. Sino nagsabi po sa Bible nun? Mababasa ho natin yan sa Luke 17:20. Lucas. This is Jesus talking to the disciples, sa mga followers niya, sa mga tinuturuan niya. Pero every time po nagtuturo siya sa mga disciples o mga followers, lagi pong may pariseyo. Just imagine, meron po lagi silang kasama na sumusunod na pariseyo. Kasi inoobserbahan ho nila si Jesus. Ito po yung mga critics niya nung panahon niya. So, habang po siya yung nakipag-usap sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang tagapakinig, meron ho laging nakikinig din ng pariseyo. So this time, sabi sa 20, minsan tinanong ng mga pariseyo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Kasi yung mga pariseyo ho, nung time na yon, they were expecting a king. King na may corona at nakasakay sa kabayo. At may kaharian at siya ang maghahari. Bibigyan ko yun ng small description. Yung Israel po nung time na yon, walang sariling nasyon. Hindi wala sila sariling bayan kasi from the time of Jeremiah, Isaiah, Daniel, sinakop po sila ng ibang bansa, ibang nasyon. Nauna po yung Babylonia, sumunod po yung Persia, sumunod po yung mga Griego. Nung panahon ni Jesus, Roma, the Roman Empire. So that time, ine-expect ng mga tagasunod o tagapaniwala ng Diyos na sila po ay ililigtas sa kamay ng mga sumakop sa kanila. Nakukuha niyo yung picture? Ang Israel ho noon, because from the time of after ni David, dire-diretso na ho yun eh. David, nagkasala si David, si Saul, si David, Solomon, at yung mga sumunod pang mga hari, nagkasala ho sila sa Panginoon, kaya pinarusahan sila ng Diyos. At sinakop sila ng mga bansa, nasyon, Babylonia, Persia, Grego, at Roma. So, nung time na ni Jesus, Roman Empire po yung sumakop sa kanila. So, they were expecting liberty
or freedom from the hands of the Roman Empire. Kaya nung dumating si Jesus, hindi sila naniniwala. Kasi they were expecting a king na may malaking army na ililigtas sila sa kamay ng Roma. Yun po yung history nun Kasi alam ko, hindi nyo yun na pakinggan or na pag-aralan. Ngayon kaya yung tanong nila, di ba? Kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos? Yan. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Sabi ko sunod, kaya walang makakapagsabing dito maghahari ang Diyos. Sabi doon, o doon siya maghahari dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Ang paghahari ng Diyos at ang kaharian ng Diyos ay dala-dala na mismo ng Diyos. Wherever Jesus wherever God goes, matapakan niya ng paa, Kanya yun. Kaharian niya yun. Naniniwala ba kayo? Heaven is my throne, earth is my footstool. Ano mo ba yung footstool? Tapakan ng paa. So kung nandun siya sa heaven, yung trono niya, sabi niya yung tapakan niya ng paa yung earth, sakop ba ng kaharian niya yung earth? Yes po. So where God is, Kanya yun. And all things are created by God. Lahat pagmamayari ng Diyos. Noong time na yun, Diyos siya na nagkatawang tao. Kaya kung saan siya nandoon, paghaharian niya yon. At because tinanggap mo si Jesucristo sa iyong buhay, sabi ng Biblia, dahil hindi ito physical na paghahari, spiritual po ito, pag tinanggap mo si Jesus, dapat naghahari na sa iyong puso. Kaya sabi, dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Pero hindi po niya sinasabi sa mga Pariseo yun. Doon sa kanyang mga taga-sunod. Kasi hindi ko naniniwala yung mga Pariseo na siya yung Diyos eh. So, if you believe that He is God, sabi, maghahari siya sa iyong puso. Nakakapalo pa tayo, nakakasunod po tayo. So, itong mga bulag sa pananampalataya, they were waiting and waiting and waiting. Na kahit nandun na sa harapan nila yung Diyos, they are not believing because they don't want to. Ang tao pong ayaw maniwala, kahit anong sabihin mong tama, hindi ho yan maniniwala. Totoo yung dala-dala mo. Pag sinabi niyang ayaw ko pakinggan, hindi niya pakikinggan. Ang katok na ng katok ang Diyos sa puso mo. Every word of God na binibitawan sa pulpit, sinishare sa iyo sa TV, sa YouTube, ng mga kapatiran sa paligid. Everyone, yung word na binibitawan, pag yan po hindi mo pinahalagahan, masasayang lang po. Have you heard the parables? The parables of Jesus. Sige, punta ko tayo sa parables si Jesus para mas maintindihan natin. Matthew 13. Naalala nyo, famous po yung gospel because of the parable. Mga parables, talinhaga po ni Jesucristo. Sino may mga Bible sa bahay? Yung totoong Bible, yung libro. Kasi ngayon sa phone na lang eh. Kung meron kayong libro or minsan sa phone, pag word ni Jesus, kulay pula. Nakita nyo? Nakasulat po sa kulay pula para alam nyo na ito sinabi ni Jesus. First hand po yun. Ibig sabihin, galing sa bibig ni Jesucristo. Kulay pula po yun lagi sa Bible. Pag yun po yung binasa nyo, ibig sabihin, nakita nyo pula, si Jesus may sabi nito. Then the rest, ng mga turo ng mga apostles, mga disciples, yes, sabi rin po ni Jesus yon, pero sila na ho yung nag-share. Hindi na mismo si Jesus. Kaya mas importante po, galing mismo sa bibig ng Diyos. Kasi minsan yung mga interpretation or turo ng mga disipulo na nilagay sa Bible, hindi mo pa yun maintindihan eh. So pag hindi mo maintindihan yun, balik ka sa sinabi mismo ni Jesus. Mas maiintindihan niyo siya. So sabi ko dito sa Matthew 13:11, ito po yung nagsasabi siya ng mga talinhaga. Sabi ko dito, sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi ito ipinagkaloob sa iba. Remember, kayo na nag-a-ask yung Pharisee, kailan ho ba maghahari yung Diyos? Kasi hindi ho nila alam eh. Kasi meron silang ibang pinaniniwalaan. Meron silang ibang gustong mangyari. Bakit? Sino tong ibang sinasabi na pinagkaloob sa inyo? Sino yung kausap niya Jesus dito? Itong sinasabihan niya po dito, kinakausap niya is the believers, mga disciples and mga followers na ni Jesus. So bakit sila na alam nila at tanggap nila kung ano yung kaharian ng Diyos? Kasi ang totoo po nun, wala ko silang alam. Kaya mas magbuti yung wala ka alam eh. Tapos pag may sinabi sa'yo, paniniwalaan mo. Ay mahirap yung may alam ka na, pag sinabi siya totoo, hindi mo natatanggapin. Kasi may alam ka na eh. Kaya ngayon ho yung hirap ngayon sa panahon ngayon. Kasi lahat alam na. Alam na daw niya eh. Totoo po ba? Pero hindi ho yun eh. Yung sabi nga ho is, mas mabuting wala kang alam. Kaya pag tinanggap mo yung salita ng Diyos, para kang bata. Yung mga bago dito, salamat po sa buhay niyo. Willing kayong makinig. Yun po ang pagiging born again. Nagsisimula po yun sa wala. Zero. Hindi ko alam. Kuya, turo mo. Papasok ka dito, may alam ka na, hindi ka na makikinig. Kung papasok ka dito, may alam ka na, wag ka na pumasok. Pero kung papasok ka kasi gusto mo matuto, gusto mo makinig, open po ang pinto. Yun po yung audience ni Jesus that time. Wala silang alam tungkol sa kaharian ng Diyos.
So nung tinuturo ho niya, tanggap lang ho sila ng tanggap. Yung mga Pariseo, sabi, alam na namin yan. Pinag-aralan namin yan. Kami yung pinili ng Diyos eh. Nasa scriptures yan. Kami yun. Chosen people. Kaya hindi nila tanggap nung tinuturo sa mga hentil eh. Hindi nila tanggap. Galit sila. Kasi sabi nila, kami yung dapat pinakikinggan. Hindi yan eh. Hindi nga ako nila kilala na si Jesus yung nag-uusasalita. Anak ng Diyos. Because punong-puno sila ng kanilang sarili. Kaya sabi, pero hindi ito pinagkaloob sa iba. Sabi dito sa 12, sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pang-unawa. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pang-unawa. Pag ikaw willing makinig, at nakinig ka, naintindihan mo, at sinunod mo, sabi, bibigyan pa ng higit na pang-unawa. May ngunit, English, but ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan, ay kukunin pa sa kanya. Ang ending po, sila yung mawawalan ng pag-unawa. Sila yung hindi makakaintindi. Na kahit anong pilit pong sabihin sa kanila, dahil ayaw nilang tanggapin yung katotohanan na binigay, lalo pa silang mawawalan. Brothers and sisters in Christ, I know, marami na po tayo naupo ang gawain. Marami na po tayo napakinggang mensahe o salita ng Diyos. Hanggat hindi po kayo mabalik sa pagbabasa ng Biblia, kahit ano kung pakinggan nyo sa mga ngaral, hindi to magiging totoo. Magiging totoo lang to pag talagang tinanggap nyo mismo, galing mismo sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, magkaroon ka ng uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Hangarin mo, i-desire mo, alamin mo. Kung iaasa mo lang sa iba, papakinggan mo yung sinabi nila, hindi po pwedeng hindi mahaluan ng pangsarili. Kung titignan nyo, every message po sa ibang mga pastors, ibang mga church, laging, kaya sa mga Catholic church, mga homily, hindi ho yung purong word. May kasama po dyang politics, showbiz, may kasama dyan life experience. Kaya ho nababago ho yung salita ng Diyos. Hindi po puro. May halo. Kaya ho dito binabasa natin ng buong konteksto para walang daya. Sipin mo, 10 o'clock to 12, 2 hours, babasahin mo yung Word of God. Hindi ho maikli yun, mahaba po yun. Minsan nangyayari, mahaba pa yung kwento kaysa sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, nandito tayo para sa Diyos, hindi para sa ating sarili. Kaya ubusin natin yung 2 oras sa salita ng Diyos para maintindihan ho natin. Sabi ho ng Bible, sapat po ang salita ng Diyos. Di mo na kailangang dagdagan pa ng version mo or anuman. Sapat po ang salita ng Diyos. Sabi dyan, bakit po ito nabanggit? Yung kaunti na lang daw, kukunin pa. Ito po yung parable ng manghahasik. The parable of the sower. Narinig niyo na po ba yan? Sa 13, balik tayo sa 13:1. Para maintindihan nyo. Nang araw ding yon, lumabas ng bahay si Jesus, naupo sa tabi ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umpo. Habang ang mga tao na may nasa dalampasigan, marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga o paghahalintulad. Sinabi niya, may isang magsasaka na naghasik ng binhi. Picture out nyo na lang ho Sa kanyang paghasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinukwa ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar kung saan walang gaanang lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ang mga ito ng masikatan ng araw. So yung ugat daw na sikatan ng araw natuyo. At dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. Yung una, kinuha ng ibon. Kasi nahulog lang sa tabi ng kalsada. Walang lupa. Yun naman, mababato, yung mga ugat, dahil mababaw lang, mababato, ay natuyo sa init ng araw at namatay. Sabi naman dito, may mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ng mga tumubong binhi. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa. Term, mabuting lupa. Lumago at namunga. Ang iba'y napakarami ng bunga. Ang iba'y marami, rami, at ang iba'y na may katamtaman lang. Kayong mga nakikinig. Meron siyang sinabi. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Sino po nagsabi daw? Si Jesus. Sabi, dapat nyong pag-isipan. That's the reason why Jesus speak in parables. Talinhaga. Gusto niyang kunin yung attention mo, yung interest mo. Pag sinabi niya na agad sa'yo, yung sagot, hindi ka na magiging interesado, alam mo na agad eh. Hindi mo na siya hahanap-hanapin o tatanungin. Hindi ka na magbubulay-bulay. That's why, mas magandang pag-isipan eh. Mag-isip kayo. Gusto kong hanapin niyo yung sagot. Kayo na siya hanapin. Doon sa nagtatanong o sa nagkukwento.
Which sino? Si Jesus. Hindi ka magtatanong kay kumare, kay kumpare, o kahit kanino, kundi sa Diyos. Yun po yung gusto niya mangyari. Hanapin mo siya, yung sagot sa Kanya. Ngayon, Kuya Lori, sa mga bagong Bible readers, parang Kuya Lori, mahirap po siya intindihin eh. Explain mo nga sa akin, Kuya Lori. Actually hindi ko na kailangan explain. Kasi may sagot na ho dun sa Bible din. Meron ho siyang sinabi. So, sinabi niya ho yun. Sa 10 ho, pagkatapos lumapit si Jesus sa mga tagasunod niya at nagtanong, bakit po kayo gumagamit ng talinhaga sa pagtuturo sa mga tao? Yun nga, nagtanong ko yung mga tao. Okay? Sabi dito, sumagot si Jesus, pinagkaloob siya sa inyo na malaman ang lihim ng tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi ito pinagkaloob sa iba. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa, ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan ay kukunin pa sa kanya. Kaya nagsasalita ako sa kanilang pamamagitan ng talinhaga dahil tumitingin sila, ito po yung sinabi ni Jesus nagsasalita daw siya sa pamamagitan ng talinhaga dahil tumitingin sila pero hindi nakakakita. At nakikinig sila pero hindi naman nakakaunawa. Sa kanila natupad ang sinabi noon ni Isaiah, makinig man kayo. Ito, sinabi na po ito sa Old Scripture. Binanggit lang ulit ni Jesus sa Isaiah. Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito. Ano daw po? Matigas ang puso. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata. Dahil baka makakita sila at makarinig. Ayaw nga ho nilang makarinig tsaka makakita Kaya nga binabaliwala nila yung naririnig nilang katotohanan. At maunawaan nila kung ano ang tama. At magbalik loob sila sa akin at pagalingin ko sila. So ayaw ho talaga nila. Yun yung sinasabi ho ng Isaiah. Sabihin naman sa kanilang katotohanan, pilit nilang tinatakpan ng kanilang mga tainga, mata, at ayaw nilang intindihin yung sinasabi ng Diyos. Ngunit mapalad kayo, sabi ganon, dahil nakakita kayo at nakaunawa. Ito yung sabi sa mga tagasunod, mapalad kayo. Kayong mga nakikinig po ba kayo? Oy, mapalad kayo, sabi ng Diyos. Dahil kita kayo at nakaunawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Maraming propeta at matutuwid na tao noon ang naghahangad na makakita at makarinig ng nakikita at narinig ninyo ngayon. Bakit po ito sinabi ni Jesus? Lahat po ng propeta nung araw sa Old Testament, they want to see God. They want to hear from God. They want to see God. Pero narinig lang nila yung tinig Hindi nila nakikita. Hindi nila nakikita yung nagsasalita. Naririnig lang nila. Kaya sabi mo, swerte yung mapalad yung nasa New Testament. Bakit po? Kasi kasama na nila. Sibi mo, face to face, katabi mo po si Jesus. Naglalakad kayo, kasama mo si Jesus. Napakaswerte po nun. They are so blessed. Kaya nga yung mga tagasunod nun, sabi mapalad sila Pero dahil may mga tao pa rin hindi naniniwala, kawawa ho sila. Andun na ho nga ho yung Diyos ay hindi nila kilala Yung totoong salita ng Diyos, ayaw nila paniwalaan, totoo na nga ho Sabi po dito, mapalad kayo dahil nakikita kayo at nakakaunawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, maraming propeta at matutuwid na tao noon ang naghahangad na makakita at makarinig ng nakikita at narinig nyo ngayon, pero hindi ito nangyari sa kanilang panahon. Namatay na nga lang ho sila, pinagpapatay sila. Binugbog, di ba? Hindi nila nakita ang Diyos. Narinig lang nila, yung tinig. Ito, nakasama nila yung Diyos. Ito po yung kahulugan. Hindi po to galing kay Kuya Lori Galing po to mismo kay Jesus. Kasi marami pong pastors o tagapagturo ng salita ng Diyos, may sarili silang version. Babasahin nila ho yung parable, yung talinhaga, puputulin nila doon sa talinhaga, hindi na nila babasahin tong 18 pababa, which is sinasabi po sa Bible. Ito ho yung sagot ni Jesus. Okay? Galing po mismo kay Jesus. Interpretation po ni Jesus, hindi ng kung sino mang tao. Sabi sa 18, pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Yung kaninang binanggit nating parable sa umpisa. May explanation po si Jesus. Ang sabi pakinggan. Makinig kayo mabuti Ang tabi ng daan, kung saan nahulog ang ilang binhi, o yung kalsada daw, na nahulugan ng buto. Binhi is buto, okay? Buto ng puno or ng halaman. Ay ang mga taong nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. Yung buto na nahulog sa kalsada ay mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Nakinig sila ng mensahe ng Diyos pero hindi nila naunawaan. Dumating si Satanas. Di ba sabi kanina may ibon? Yung ibon represent Satan. Kinuha ng ibon, kinuha ni Satanas,
yung narinig nilang mensahe. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. So, yung buto is salita ng Diyos, nahulog dun sa puso na parang semento, yung which is yung puso ng tao na matigas, tabi ng daan. Nakinig pero hindi naunawaan. Kinuha pa ng ibon. Ito, sabi daw, kinuha daw ni Satanas. Ayun o, malinaw po sinabi. Dumating si Satanas at inagaw ang salita na sa kanilang puso. Kaya ako sinabi kanina, di ba? Unti na nga lang yung naunawaan mo, kukunin pa. Sino daw kumuha? Si Satan. Kaya minsan wala ka na naunawaan. Kasi unti na nga lang yung narinig mo, di ba? Hindi mo pa pinahalagahan, kukunin pa sa'yo. Ang ending, zero ka, wala kang napala. Sabi, ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Ngunit, meron na naman ngunit, hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Bakit daw po? Kasi nakita nyo kanina, yung mabatong lugar, tumubo naman ho talaga eh. Nag-ugat pa nga ho eh. Pero sa init ng araw, namatay. Ano po ba init ng araw? It represents something. Mga paghihirap sa buhay, yung pain. Mga struggle sa buhay. Lumago ka naman, tumubo naman yung ugat mo eh. Pero sa sobrang init ng araw, natuyo, namatay. So, ulang sa dilig, tsaka sa lupa, di po ba? So, namatay. Sabi naman po dito, sinasabi na ho yung explanation. Si Jesus yung nagsabi. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. Naranasan na nila yung yung persecution, pag-uusig, yung kahirapan ng buhay. Totoo po yun eh. Pag nasa Diyos po kayo, hindi po hayahay. Sabi, the world will hate you, but the world hate me first. Kung ang dinanas ni Jesus, dadanasin nyo rin. Kung totoo ko yung lakad nyo. Kaya pag may nagtuturo po puro blessing, 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 umalis na kayo doon. Tumakbo na ho kayo palayo. Kasi ang buhay ng Kristiyano may pag-uusig. Yung sobrang buti mo na sa kapwa mo, pero kasabaan pa rin ng ugali yung nararamdaman mo o nararanasan mo. That's pag-uusig. That's persecution. Alam niyo po ba yung tribulation is persecution yun? Tribulation. Kung hindi ko kayo maniniwala, pag nagpasa kayo ng Bible, akala natin yung tribulation is parating pa lang? Di po. Ano pong tawag niyo sa mga taong noong unang panahon pinagpuputulan ng ulo, pinaghihiwa yung katawan, pinapalaro sa layon? Natin na ba kayo narinig sa Bible yan? Nabasa nyo? Ginagawa silang laruan ng layon? Ilalagay sila sa isang malaking arena. Doon sila hahabulin na papatayin ng layon. Susunugin silang buhay. Anong tawag niyo po doon? Persecution. Kaya pag nagbasa ho kayo ng Bible, magbabago ho yung pag-unawa niyo sa tribulation. The tribulation has happened na. Matagal na panahon na. Ongoing. Hindi ho mangyayari pa lang. Kaya sabi ko, marami pa tayo hindi alam. Kaya gusto kong maintindihan nyo rin po eh. Akala natin yung Revelation, future lang. No. Ang pinakita po kay John sa Revelation is past, present, and future. So kung yung pagkakaintindi natin, may 7 years tribulation. Parating pa lang yung tribulation noon. Nangyari na po yung tribulation noon pa man. Ongoing po. Narinig niyo po yung peace and quiet? Magkakaroon daw ng kapayapaan, na panandalian. Totoo po yun. Ito na po yung peace and quiet. Hindi na natin nararanasan yung nararanasan nila before na pag nagpupuri, hinuhuli at pinapatay. Ito na po yun. We're in that era. Kaya yung narinig natin before na turo na parating pa lang yung tribulation. No. Anong tawag nyo dun sa mga naranasan ng mga propeta at mga disipulo? Is that persecution or not? Ang problema nga ho, akala natin, tayo lang yung naghihirap eh. Paano sila? Di po ba? Nung panahon na yun, inusig na ho sila eh. Dahil sa kanilang paniniwala sa Diyos. Pero hindi yun naintindihan ng marami. Marami na rin pong tumalikod sa paniniwala sa Panginoon. Panahon pa lang po ni Apostol Paul, may mga manggagawa din ho na tumalikod sa kanilang pananampalataya. Dahil ayaw nilang mahirapan. Ongoing ho yan. Sa tagal ng panahon, nangamatay na sila, nainip na, di ba? Nakatulog na lahat. Yan po yung sinasabing na mga buto na nahulog sa batuhan. Sabi dito, ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig na sa salita ng Diyos, ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Ito yung thorny bushes. Nahulog sila doon. Andun yung mga alalahanin ng mundo. The worldly things. Gusto ko nito, gusto ko niyan, gusto ko yumaman, gusto ko magkakotse. Nung naranasan nila yon, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Nasakal sila ng yaman o
o binulag sila o pinatay sila ng makamundong bagay. Those are the thorny bushes. Kaya pag may Kristiyano ang panalangin, Lord, pagyamanin mo ako, maling panalangin po yun. Mag-alala ka pag hindi binigay sa iyo ng Diyos. Kasi kung binigay sa iyo ng Diyos yan, baka sinakal ka na ng yaman mo. Namatay ka na, hindi mo na nakilala ang Diyos. Kaya be careful what you wish, what you pray. Mali pong prayer yung, Lord, pagyamanin mo kami. Ang tanong, pag yumaman ka ba, kaya mong i-handle? Or baka makalimot ka lang sa Diyos. Kasi yun po sinabi, nakalimutan nila dahil sa yaman ng mundo. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi. Yan. Andun po tayo sa mabuting lupa. Yung lupa, yung puso ng tao. Yung buto na nahulog sa mabuting lupa, sa mabuting puso, sabi po dito, ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namumunga ito at sa kanilang buhay ang iba'y napakarami. Ang bunga, ang iba'y marami at ang iba na may katamtaman lang. So, yung mabuting lupa o mabuting puso, pag nataniman ng salita ng Diyos, tinatanggap at lumalago, nabubuhay, dumadami. Totoo po ba yun? Ano po ba itsura ng buto? Sino natin ng buto? Hindi po buto ng tao ha. Buto ng manok, hindi rin. Binhi. Okay? Ano itsura ng buto? Ang buto po, bago tumubo, kailangan mamatay. Bago itanim, kailangan mamatay para siya maging buto. Amen? Wala pong buto na tumutubo lang sa fresh na fresh. Kailangan niya munang mamatay. Represent the word of God. Yung buto. Totoo po ba? Sabi dito, yung buto ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Nakita niyo namatay si Jesus para lahat po mamunga? Alam niyo po ba yun? Siya yung buto, salita ng Diyos, siya yun. Kailangan niya munang mamatay para tayo ay magbunga. Naintindihan niyo po ba yung nangyari? Yung sakripisyo ni Jesus? Jesus died for all so that we may live. Ang salita ng Diyos ay Diyos. The moment He was crucified and He died on the cross, the moment, doon po nagsimula, dumami po yung bunga. Marami pong naniwala na buhay at totoo ang Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, kailangan mo mamatay sa iyong sarili. Pag hindi ka na mamatay sa iyong sarili, hindi ka magbubunga. Kailangan mong buhayin muli sa pagkamatay. Di ba nililibing yung buto? Kasi patay nga ako eh. Bubuhayin siya uli. Magbubunga siya. And we are the fruit of yung labor ni Jesus. He needs to die para tayong mabuhay. Hindi po ba kayo nagagalak doon? That's the good news. If nakinig kayo at inintindi nyo, binigay na sa inyo yung example, yung buhay niya po. Kaya nga, kailangan mo rin mamatay sa iyong sarili sa ganun magbunga ka. Maging pakinabang ka sa marami. Di po ba? Alam niyo po ba yung buto ng mustasa? Kung gaano kaliit? Sobrang liit po nun. Pero yung puno, sobrang laki. Pag ikaw ay yumabong, lumaki ka, kahit kamustasa ka lang yung buto mo nung umpisa, marami pong makikinabang. Yun po ang kaharian ng Diyos. Itinanim na sa iyong puso, yung puso mo na lupa, magiging kaharian ng Diyos. Pero hindi maghahari ang Diyos sa buhay mo, sa puso mo, kung hanggang ngayon matigas pa rin ang puso mo. Yung narinig mo ngayong aral, kukunin lang ulit ng kaaway. Kaya sabi ng Bible, palambutin mo ang puso mo, bungkalin mo ang puso mo. Panalangin po ba natin yon? Lord, ayusin mo ang puso ko. Diba? Hindi po natin marireceive yung mabuting balita ng salita ng Diyos kung babaliwalain natin yung ginawa niya sa krus. Paulit-ulit tayong hihingi ng kapatawaran pero hindi tayo nagsisisi. Sayang po. Nakakaunawa po ba tayo? Narinig po ba natin na malinaw? Jesus died for all of us so that we may live. Saan ho yung ating gratitude sa Diyos? Naniniwala ho ba kayong pinatawad na kayo ng Diyos? Di po ba? Pinatawad na tayo ng Diyos. Alam niyo po ba kung gaano yung pagpapatawad ng Diyos sa atin? Grabe po eh. Hindi lang ho isang makasalanan yung kanyang pinatawad. Lahat po. Pero binaliwala ho siya ng mga tao. Binabaliwala niyo rin mo ba ang Diyos sa buhay niyo ngayon? Much is given, much is required. Ano ibig sabihin ng much is given, much is required? Kung alam mo na grabe at sobra yung binigay sa iyo ng Diyos. Grabe po yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Sobra-sobra po. Kaya much is required sa atin. I-share yung pagmamahal mula sa Diyos. Pero ang katotohanan po, sa nakikita ho namin, we're just being honest. I'm being honest with you guys. Ayoko po magsinungaling sa inyo. Sabihin ko po sa inyo, hindi nyo pa po napapakita ng lubusan yung pag-ibig na binigay sa inyo ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Kasi kung talagang pinahalagahan nyo yung pag-ibig na binigay sa inyo, na isi-share nyo sa iba. If God is good in your life, na sinasabi nyo, na paulit-ulit, God is good. Amen. Yes. Kung good talaga si God sa buhay ng bawat isa, ipakita nyo po, ipamahagi nyo yung kabutihan ng Diyos. Sino nakakaalala ng storya ho ng prostitute na walang ibang ginawa kundi
halikan ng halikan yung paan ni Jesus. Punta nga ho tayo doon. Gusto ko yung ma-realize na ano yung nami-miss nyo eh. Meron kayong hindi naunawaan eh. Saan po ba yun? Sa Lucas din yun, alam ko eh. Lucas, punta po tayo sa Lucas 7. Lucas 7:40 muna. Can we go to Lucas 7:40? Makinig po kayo mabuti ha. 40. Pero alam ni Jesus ang nasa isip niya, kaya sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot si Simon, ano po yun, guro? Sinabi ni Jesus, may isang lalaking inutangan ng 2 tao. Ang isa ay umutang sa kanya ng 500 o 500 at ang isa na may 50 o 50 pesos. Nang kapwa sila hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Wala daw pambayad, hindi makabayad. O, wag na kayo magbayad. Walang pambayad eh. Ngayon sa palagay mo, sabi ni Jesus kay Pedro, sino sa dalawa ang lalong magmamahal sa nagpautang? May idea ba kayo? Sagot ni Pedro, sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang may mas malaking utang, yung may utang ng 500, sipin mo hindi na siya magbabayad ng 500. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Tuloy. Pagtapos ay nilingon niya ang babae, sinabi kay Simon, tingnan mo ang babaeng ito. See? Ito yung prostitute. Nang pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig na ipinanghugas sa paa ko. Disipulo na po ito ha. Bahay nino, Simon, Pedro. Pero ang babaeng ito, sariling luha ang pinanghugas sa paa ko. At ang buhok pa niya ang ipinunas dito. Now, he was comparing Simon Peter doon sa babaeng prostitute. Tuloy. Hindi mo ako hinalikan bilang pagtanggap. Pero siya walang tigil sa paghalik sa mga paa ko mula nung dumating ako. You see the difference. Sabi, sino yung mas magmamahal doon sa nagpautang? Tuloy mo. Hindi mo pinahiran ng langis ang ulo ko, pero pinahiran niya ng mamahaling pabango ang mga paa ko. Tuloy. Kaya sinasabi ko sa inyo, na ang malaking pagmamahal na ipinakita niya sa akin ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Pero ang taong kaunti lang ang kasalanang pinatawad ay kaunti rin na ang ipinakitang pagmamahal. They were both given mercy. They were both given grace. Pero bakit yung isa lang yung nagbigay ng mas higit na pagmamahal, ng pasasalamat? Do you believe na lahat kayo ay binigyan ng the same mercy and grace every day? Bakit iilan lang yung nagbabalik ng pasasalamat? Ba't iilan lang yung nagbabalik ng pagmamahal na natanggap niya sa Diyos? We keep on saying, blessed na blessed tayo. Pero na ipabahagi mo ba yun sa kapwa mo? Pag ginawa mo daw sa kapwa mo, ginagawa mo kanina? Sa Diyos. Do we understand that? Kaya minsan mapapatanong na lang talaga tayo eh. Totoo na ba tayo sa harapan ng Diyos? Why we keep on hearing the same message? Kasi nire-remind kayo ng Diyos. Uy, ano ba kayo? Ilang taon mo na napakinggan yung mensahe na yan ah. Ba't ganun ka pa din? Yung pagmamahal sa'yo ng Diyos, sabi mo, blessed na blessed ka naman ah. Pinatawad ka ng Diyos sa pagkakasala mo. Wala ka pa rin ginagawa. Di po ba nakakalungkot yun mga kapatid? Now, sabi ko nga sa inyo, we need to realize this. Wala pong exempted. Lahat po tayo. We all fall short of the glory of God. Lahat tayong nagkakasala. Pero palagi tayong pinapatawad ng Diyos. Palagi tayong binibiyayaan ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ka nga buhay pa rin hanggang ngayon, kapatid. Do you question bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon? Yung iba sabi, Lord, ayoko na mabuhay. Hindi na unawaan. Lord, kunin mo na ako. Hindi mo alam. Pag kinuha ka na, lalo ka mahihirapan. Kaya ka binigyan ng buhay, gusto ko pa niyang mabago. I want you to compare yourselves doon sa babaeng nagbigay ng higit. Disipulo na ni Jesus yung isang example. Tagasunod na ni Jesus is Simon Peter. Pero yung babae na mas pinatawad, kaya the more is given, the more is required. The more ka binigyan ng pagmamahal, the more mo ipakita na minahal ka ng Diyos. Kung pinatawad ka na ng Diyos, matuto ka rin magpatawad. Nasa prayer po ni Jesus yon. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we may forgive those who trespass against us. Gusto mo ikaw lang patawarin pero hindi mo kaya magpatawad? Oh, come on. Di po ba? Ako, sinasabi ko po sa inyo, hindi po kayo nagkasala kay Kuya Lori. May ginawa kayo, may inisip kayong mali, sa Diyos nyo yun inisip, hindi sa akin. Wala po akong maibabato sa inyo. Meron tayong mga pag-uugaling hindi pa maayos. It's my responsibility to correct those attitude. Tagapangaral po na salita ng Diyos. The Word of God is for rebuking, correcting, and teaching. Sabi ni Kuya Lori, ganito eh. Ako nagsabi? Hindi akin yun. I'm just sharing it. And I want you to realize how blessed you are. Naturo ko na to sa mga youth, sa mga anak ko. Naturo ko na rin to before dito. Kailangan mo ng realization na ikaw ay makasalanan. Realization na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Realization na mahal ka ng Diyos. Kailangan mo ng acceptance na nagkasala ka. Accept mo na mali ka. Accept mo rin na blessed ka ni Lord at mahal ka ni Lord. Kaya kailangan mo ng repentance. Kailangan mo ngayon magbago ng kaisipan. Baguhin mo ngayon ang kaisipan mo.
gawin mo na yung tama. Itakwil mo na yung mali. Nang sa ganun, makalapit ka ng lubusan sa Diyos. Dahil pagkasama mo ng Diyos, na katotohanan ng lahat ng bagay, He will set you free. Alam niyo ba yung free? Yung freedom na kayang bigay ng Diyos? Freedom from all. Freedom sa gawa ng kaaway, sa kahirapan. Freedom sa slavery ng kasalanan. Pag nasa iyo ang katotohanan ng salita ng Diyos, malaya ka na kapatid. Pero hindi ka magiging malaya hanggat hindi mo pa binabago ang iyong kaisipan. Yung mga puso nyo ang kaharian ng Diyos. Hindi siya mananahan sa mga puso nyo hanggat wala kayong pagsisisi. The Spirit of God dwells in the heart with those contrite spirit. Ibig sabihin may mga pagsisisi sa kanilang mga puso. Doon siya nananahan. Doon siya maghahari. Kaya pag pinagharihan ka na ng Diyos, kita po sa buhay. Nagliliwanag po kayo. Nagiging ilaw at asin. Lahat ng dadaanan niyo mabubuhay. Pero kung hanggang ngayon, kung saan ka nandun, laging may kaguluhan, mag-isip-isip ka na. Pag ang dala mong salita, lason sa kapwa mo, mag-isip-isip ka na. Bakit pag tuwing ako nagsasalita, di ba? Nagkakagulo. Bakit? Hindi nila naiintindihan. May nagre-react ng negatibo. Ayaw po ng taong nasa kadiliman ng liwanag. Meron po talagang reaction. Hindi mo a-accept na ikaw yung mali. Hindi mo a-accept na ikaw yung nagsimula. Kasi wala kang pagpapakumbaba. Hindi ka pa pinagharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, "Learn from me for I am gentle and humble." Sino na sabi noon? Si Jesus. Pag gano'n na po tayo, sabi pinaghaharian ka na ng Diyos. Nakikita na sa iyong buhay. At dahil nakita na sa iyong buhay, magbubunga ka kapatid. So gaano po kayo kamahal ng Diyos? That's the question. Big question. Gaano ka kamahal ng Diyos? Pag ikaw mahal ng Diyos, mahal ng Diyos, at ramdam mo yon at kita mo yon, bakit hindi mo maipakita sa iba? Kaya sabi yung kaunti lang ang kasalanang pinatawad, kaunti rin ang ipinapakitang pagmamahal. Sino po nagsabi? Si Kuya Lori po ba? Si Jesus. So kung kakaunti pa rin ang pagmamahal na pinapakita mo, do you think kaunti rin yung pagpapatawad ni God sa buhay mo? No. Pare-pareho po tayong pinatawad na. Maliit man o malaki, lahat pinatawad. Dumarating din po sa punto na, alam niyo yun, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin, hindi natin inaasahan. Pwede mo pa rin masusukat yung faith mo kay God. Faith mo kay Jesus. Susunod ka ba? Gagawin mo ba? O babaliwalain mo na lang? Kaya ang question, hindi nakilala mo ang Diyos. Kilala ka ba ng Diyos? Alam niyo yan, yung gumawa naman kami ng himalang bagay, nagpalasa naman kami ng demonyo, pero hindi ko kayo kilala. Parang, Lord, buong buhay ko, Lord, kada linggo na sa simbahan naman ako ba't di mo ako kilala? Kayong gumagawa ng masama. So if you're doing bad things pa din sa kapwa mo, sa isip, sa salita, at sa gawa, hindi ka kilala ng Diyos. Eh minsan nagtatanong kayo, sabi, ba't hanggang ngayon di pa rin dinidinig ni God yung prayer ko? Sabi ng Bible, kung ikaw makasalanan, ay makamundo at nabubuhay sa kamunduhan. Sabi ng Bible, kaaway ka ng Diyos. So bakit po pakikinggan ng Diyos yung panalangin mo kung kaaway ka niya? Does it make sense? Kaaway ka pala ng Diyos Bakit? Makamundo ka pa din Kaya pala yung panalangin mo, akala mo dininig na. Akala mo Diyos ang nagbigay. Nasagot. Yung kaaway din po, kaya mong bigay. Kaya niya nga mong offer ng lahat So, paano ka nakasigurado na yung natatanggap mo ngayon ay galing sa Diyos? Kung makamundo ka pa rin. I just want you to realize, ang taong makamundo ay kaaway ng Diyos. So, if you're saying you are praying at dininig ng Diyos yung prayer mo, pero makamundo ka, are you sure si God yung nakarinig ng prayer mo? Kasi sabi ng Bible, kaya rin ibigay yan ng kaaway. So, paano ka make sure na si God ang nagbigay nung iniling mo? Pag hindi ka na lumalakad sa kasalanan. Kung ikaw ay hindi na lumalakad sa galaw ng mundo, wala nang duda yun kung saan galing yung biyaya mo. Pero kung gumagawa ka pa rin ng kasinungalingan, wala kang pagpapatawad, nakamundo ka pa rin, hindi ka pa nakaintindi sa salita ng Diyos, basta nalangin ka, sabi mo, dininig, mag-isip ka kapatid, huwag mong lokohin ang sarili mo. Kasi ang taong dinidinig ng Diyos na panalangin ay yung taong wala na sa kamunduhan at tinakwil na ang kasalanan. So dahil napakinggan yung salita ng Diyos ngayon, gusto ko kayo magbulay-bulay. Hindi lang dyan sa upuan nyo, hanggang sa iyong pag-uwi. Habang kumakain kayo, habang naliligo kayo, yung narinig ko bang salita, totoo? O pinagluloko lang ako ni Kuya Lori? Kayo makakasagot niya. Lahat po ito salita ng Diyos. And I just want you to realize one thing. Kulang pa rin po tayo. And we need more of Him. Each day, we need more of Jesus. Less of ourselves, more of Jesus. So hoping po, meron po tayong naunawaan, naintindihan. Kung naghahari na po ang kaharian ng Diyos sa inyong mga buhay, sa inyong mga puso, nakikita po yan. And that's the only reason bakit tayo nilikha ng Diyos. May purpose po tayo mga kapatid. Anong purpose? Magsaya sa buhay? Hindi po.
Anong purpose? Pumasok sa langit? Kung yan lang ang goal mo, pumasok sa langit, hindi ka rin pumapasok sa langit. Kasi hindi naman po yun ang tinuturo ng Bible eh. Kaya kayo nire-reach out ni Jesus para makapasok kayo sa langit? No, sabi po sa prayer ni Jesus, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Gusto niya po tayong maging katuwang sa paghahari niya sa mundo. That's the reason. Gusto niya pangyarihin yung paghahari niya sa langit dito sa lupa. At hindi yung mangyayari yun kung walang mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya papatayin niya lang niya lahat kung wala palang susunod eh. Kaya nga sabi, sumunod kayo. So kung susunod kayo, kayo yun. Sa inyo ipamamana ang yaman ng mundo. Gusto niyo ba yun? Yes. Kayamanang hindi nasisira. Yun ang ating hangarin. So, hoping meron po tayo natanggap. At yung natanggap nyo, huwag niyong patuka sa ibon. Bungkalin ninyo mga puso at diligan lagi ng salita ng Diyos. Which is, hoping may naintindihan po tayo, may tanggap tayo. Mahal po kayo lahat ng Diyos. Can you say to your brothers and sisters, mahal ka ng Diyos? Kaya mahalin mo rin ang kapwa mo. Brother Engelbert, we love you, Brother Engelbert. Brother Engelbert, mahal ka ni Jesus. Yung pagpapatawad, lagi mo dapat yan dala sa iyong puso. Kasi pinatawad ka na ng Diyos.